Ang bawat mananampalataya ay nagnanais na maabot ang isang punto kung saan siya ay nagtitiwala sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kung minsan, maaari itong maging isang napakahirap na bagay na gawin kapag nahaharap sa mga pagsubok na tila imposibleng malampasan. Sa ganitong mga sandali, ang pagtitiwala sa Diyos ay magiging isang nakakasakit na salita, lalo na kapag hindi mo maintindihan kung bakit Kanya pinahintulutan na dumaan sa mga kakilakilabot na bagay. Maaari ka pang ang matuksong tumalikod sa Diyos, na naghihinuha na pinabayaan Kanya, samantalang nilayo ng Diyos na bumuo ng tiwala at pananampalataya sa pamamagitan ng lahat ng ito. Mga minamahal, anuman ang sitwasyon, kailangan mong magtiwala sa Diyos sa proseso. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring pindutin ang pindutan ng subscribe. Nais ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Kanya at ipakita sa iyo kung paano mo ito magagawa. Kaya't pakitiyak na subaybayan mo ang video na ito hanggang sa dulo at sabay din kaming magdarasal sa dulo. Ang pagtitiwala sa Diyos sa proseso ay nangangailangan ng malaking pananampalataya upang maniwala na Siya ang may kontrol at may plano para sa iyong buhay. Siyempre, hindi ito madali, ngunit kapag nagtiwala ka sa Kanya, ang mga kamanghamanghang bagay ay nagsisimulang mangyari. May plano ang Diyos para sa iyo at kailangan mong magtiwala sa Kanya. Dapat kang magkaroon ng pananampalataya na Siya ay kasama mo kahit sa pinakamadilim na sandali. Mayroong ilang mga inspiradong kwento sa Biblia ng mga taong nagtiwala sa Diyos ng buong puso. Ang isa sa mga pinakanakaka-inspirasyong nangyari ay ang kay Jose, ang anak ni Jacob. Sa murang edad, ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin dahil sa kanilang puot at inggit sa kanyang buhay. Sa bahay ni Potiphar, ang asawa ng kanyang Panginoon ay naglabas ng maling paratang laban sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Dahil pinili niyang manatiling tapat sa Diyos at hindi magkasala. Dinala siya nito sa bilangguan ng ilang taon. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, isumpa mo ba ang Diyos? Ngunit sa lahat ng ito, hindi nawala ng tiwala si Joseph sa Diyos. Alam mo ang katapusan ng kwento. Kumusta naman sina Abraham at Sarah? Naghintay sila sa Diyos ng maraming taon upang matupad ang kanyang pangako ng isang anak sa kanila. Kahit na tila imposible, nagpatuloy sila sa pagtitiwala sa Kanya. Ang kanilang panahon ng paghihintay ay mahirap at nakakabigo. Patuloy silang naniwala sa loob ng 25 magandang taon. Sa katandaan, ipinanganak ni Sarah si Isaac, ang anak ng pangako. Minamahal, alam kong dumaan ka sa impyerno sa nakalipas na ilang taon, mula sa isang pagkawala hanggang sa isa pa. Ngunit bago mo kitilin ang iyong sariling buhay, dahil sa pagkabigo, maaari ka bang manatili doon ng kaunti pa? Isipin mo na lang na may naghihintay ng 25 taon. Kung si Abraham o si Sarah ay nagpakamatay, sa palagay mo ba tayo ay makikinabang sa mga pagpapala ni Abraham? Siyempre, hindi ka Abraham o Sarah, ngunit isipin ang daan-daang mga tadhana na nakalakip sa iyo. Kung magpasya kang sumuko sa Diyos, ano ang mangyayari sa kanila? Mga minamahal, ang pagtitiwala sa Diyos sa proseso ay nangangahulugan ng pagtitiis hanggang sa wakas. Nangangahulugan din ito ng pagsuko ng iyong mga hangarin at plano sa Kanya. Handa kang payagan siya na gumawa sa kanyang sariling bilis at sa kanyang oras sa iyong buhay. Ipinapakita nito na naniniwala ka na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ito ay tulad ng isang bata na lumalapit sa iyo bilang kanyang ama at humihiling sa iyo na bayaran ang kanyang tuition fee. Siyempre, hindi kanya nakitang may pera. Ni hindi niya alam kung meron ka ngayon. Naniniwala lang siya na dahil tatay ka niya, ibibigay mo ang pananalapi para matugunan ang pangangailangang iyon. Katulad nito, kahit na hindi mo malinaw na nakikita ang larawan, huwag kalimutan na bilang isang mananampalataya, dapat kang lumakad batay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Dapat kang maniwala, kaya ang pangalan ay mananampalataya. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, ito ay isang pagkilala sa Kanyang kakayahan. Ngunit sa sandaling magsimula kang mag-alinlangan, ipinapakita nito ang iyong kawalan ng katiyakan tungkol sa kakayahan ng Diyos. Hindi katakataka na sinasabi sa James 1:6, ngunit kapag humingi ka, dapat kang maniwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat, na hinihipan at itinataboy ng hangin.
Minamahal, kung alam mo lang ang kapayapaan at kagalakan ng pagtitiwala sa Diyos, magagamit mo ito. Ang pag-asa sa iyong karunungan ng tao ay nagdudulot lamang ng kalituhan at pagkahiwalay sa Diyos, ngunit ang iyong pagtitiwala sa Kanya ay tumutulong sa iyo na linangin ang isang mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Habang ginagawa mo ito, natututo kang umasa sa Kanyang lakas at patnubay. Huwag kalimutan na ang mga paraan ng Diyos ay hindi katulad ng sayo. Kung kaya niyang buksan ang iyong mga mata sa loob ng 5 segundo upang makita ang mga bagay na tulad ng nakikita niya, mababago nito ang iyong pananaw sa buhay. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig niyang sabihin kapag sinabi niya na ang kanyang mga plano para sa iyo ay para sa kabutihan at hindi sa kasamaan? Nangangahulugan ito na ginawa niya ang iyong buhay sa pinakamahusay na paraan na posible. Ang natitira na lang sa iyo ay magtiwala na ang kanyang agenda ay ang pinakamahusay. Ito ang tiwala ng mga mananampalataya sa Diyos. Kaya, dapat kang mangako sa pagtitiwala sa Diyos sa buong proseso, anuman ang iyong kasalukuyang kalagayan. Manalig sa Kanya at hayaan siya na pamunuan at gabayan ka. Sa napakahalagang tanong, paano ka magtitiwala sa Diyos sa proseso? Sa pamamagitan ba ng pagtatapat araw-araw ay nagtitiwala ka sa Kanya? Well, bahagi yon, ngunit mayroon pa. Numero 1, isuko ang lahat sa Kanya. Ang bawat tao ay naghahangad na kontrolin ang isang tiyak na aspeto, kung hindi ang bawat aspeto, ng kanyang buhay mula sa mga relasyon at karera hanggang sa kalusugan at pananalapi. Kaya naman mas pinipili ng karamihan na maging pinuno dahil ayaw nilang manatiling napapailalim sa otoridad ng sinuman. Ngunit kapag sumuko ka sa Diyos, sinasabi mo, Panginoon, ito ang aking buhay. Iniaalay ko ito sa iyong paanan. Narinig mo na ba ang kantang nagsasabing, I surrender all to you, everything I give to you, withholding nothing. Pansinin ang huling bahagi ng linya, walang pinipigilan. Gaano kahanda na isuko ang lahat sa Diyos? Ikaw ba ay sumusuko lamang sa mga panalangin at kapag dumaranas ng mahihirap na panahon, ngunit ikaw mismo ang kumokontrol sa iyong pananalapi? Isinusuko mo ba ang ibang aspeto maliban sa iyong negosyo o kumpanya sa Diyos? Sa tingin mo ba ay masyadong espiritual ang Diyos para tulungan kang pamahalaan ang iyong kumpanya? Well, kaya mong kantahin ang kantang iyon, pero hanggat hindi mo ito kikilos, walang ibig sabihin. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa iyong mga salita, tinitingnan din niya ang iyong puso. Kapag isinuko mo ang lahat sa Kanya nang walang pagpipigil, bukas siya sa paggabay sa iyo patungo sa tamang landas. Maaaring napakahirap bitawan ang iyong mga plano at hangarin, alam ng Diyos, ngunit kapag ginawa mo yon, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na kumilos sa iyong buhay ayon sa Kanyang kalooban. Gayunpaman, hindi ito isang beses na kaganapan. Ito ay isang pang-araw-araw na proseso kung saan sa bawat araw ng iyong buhay, handa kang hayaan ang Diyos na magpatuloy at sumunod ka. Kapag sumuko ka sa Diyos, hindi niya inaalis ang iyong mga paghihirap o ginagawang maayos ang daan. Sa halip, gumagawa siya sa loob at sa pamamagitan mo upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ibig sabihin, ginagamit niya ang iyong mga kahinaan at pakikibaka para sa kanyang kaluwalhasyan. Tandaan, ang kanyang biyaya ay sapat para sa iyo. Pangalawa, hanapin siya araw-araw. Nagkaroon ka na ba ng matalik na kaibigan o miyembro ng pamilya na madalas mong kasama, isang taong madalas mong kausap? Ang taong ito ay malamang na ang iyong pinakapinagkakatiwalaang tao. Ito ay angkop din sa iyong kaugnayan sa Diyos. Kung mas hinahanap mo ang Diyos, mas nakikilala mo siya. Kung talagang kilala mo ang Diyos ng personal, hindi ka magpupumilit na magtiwala sa Kanya. At para magawa ito, kailangan mong pag-aralan ang Kanyang salita at patuloy na manalangin. Nagbibigay daan ito sa iyo na marinig ang tinig ng Diyos at malaki ang naitutulong sa pagpapalalim ng iyong kaugnayan sa Kanya. Kapag ikaw ay tahimik at tahimik sa harap ng Panginoon, naiintindihan mo ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay at nagtitiwala sa Kanyang plano para sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pananampalataya sa Kanya ay lalakas ng husto. Bilang 3, manatiling matatag sa pananampalataya. Kapag nahaharap sa mahihirap na sitwasyon, napakadaling masiraan ng loob at mawalan ng pag-asa. Tandaan na ang Hebreo 10:24 ay nagsasabing, hayaan nating hawakan ng hindi matitinag ang pag-asa na ating ipinahahayag, sapagkat siya na nangako ay tapat.
Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kumapit ng hindi natitinag? Nangangahulugan ito ng pagtitiwala sa Diyos ng direkta, nang hindi lumilingon o isinasaalang-alang ang iba pang mga pagpipilian. Ang mapanganib na bagay ay, habang nag-aalinlangan ka sa pananampalataya, at hinahayaan kang pumasok ang pagdududa, madali kang maimpluwensyahan ng mga hamon. Sa katagalan, ito ay nagpapahirap na magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyo. Ngunit kung mananatili kang matatag sa pananampalataya, mananatili kang hindi matitinag sa harap ng kahirapan. Bakit? Dahil alam mong kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang mo. Ang iyong sitwasyon ay hindi ang unang lumitaw sa mesa ng Diyos, at hindi ito ang huli. Kaya bakit patuloy na gumagalaw sa mga lupon, naghahanap ng tulong sa ibang lugar kung alam mo ang solusyon? Si Apostol Pablo ay nanatiling matatag sa pananampalataya habang binabata ang pag-uusig. Bakit hindi mo magawa ang parehong? Alalahanin na ang kaluwalhasyan ng mga huling araw ay magiging mas dakila kaysa sa nauna, ngunit dapat kang manatiling matatag sa pananampalataya. Bilang 4, palibutan ang iyong sarili ng mga mananampalataya. Ang uri ng mga taong nakapaligid sa iyo ay may malaking papel sa iyong tagumpay o kabiguan. Hindi ka pwedeng maging agila at laging kasama ng mga sisiw. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi magdaragdag ng anumang nasasalat na halaga sa iyong buhay. Sa halip, sila lang ang makikinabang sa iyo dahil wala silang maibibigay sa iyo na mabuti. Ito ay mas katulad ng isang parasitiko na relasyon. Hindi katakataka na ang Diyos, sa kanyang salita, ay nagbabala sa iyo na iwasan ang hindi pantay na pamatok sa mga hindi mananampalataya. Kapag napapaligiran mo ang iyong sarili ng mga kapananampalataya, makakakuha ka ng lakas at pampatibay loob mula sa isa't isa. Sa ganitong paraan, maaari mo ring iangat ang isa't isa sa panalangin at suporta. Parang hinihikayat mo ang isang tao na magtiwala sa Diyos, at ganoon din ang ginagawa niya. Dito, maaari kang magkaroon ng katiyakan ng pagmamahal, patnubay at pananagutan. Makakatulong ito sa iyo na mas magtiwala sa Diyos. Numero 5, paalalahanan ang iyong sarili ng kanyang katapatan sa mga nakaraang panahon. Kapag nakagawian mong palaging ipaalala sa iyong sarili ang katapatan ng Diyos, nagiging mas madaling magtiwala sa Kanya. Suriin kung paano siya gumawa sa iyong buhay noon at maniwala kang makikita mo ang Kanyang kamay na gumagana sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ito ay maghihikayat sa iyo na harapin ang iyong mga hamon, alam na siya ay laging kasama mo. Mahal na anak ng Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang paglalakbay ng pananampalataya at pagsuko. Darating ito na may mga hamon at kawalan ng katiyakan, ngunit kapag pinili mong magtiwala sa Kanya anuman ang iyong mga alalahanin at pangamba, gagawa siya sa loob at sa pamamagitan mo para sa Kanyang kaluwalhatian. Nakikiusap ako sa iyo na huwag tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Masyado siyang tapat para mabigo ka. Huwag hayaang maagaw sa iyo ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya ang maluwalhating pagpapalang darating sa iyo. Alam mo ba kung bakit hindi mo dapat baguhin ang iyong isip tungkol sa pagtitiwala sa Kanya sa proseso? Bilang isa, ang Kanyang katapatan ay para sa kawalang hanggan. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagsimula noong nakaraang linggo o isang taon na ang nakalipas, ito ay umiral sa loob ng maraming siglo. Sa buong Biblia, makikita mo kung paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang katapatan sa Kanyang bayan, mula sa kwento kung paano siya ipinagbili ng mga kapatid ni Jose sa pagkaalipin hanggang sa pagiging pinuno sa Ehipto, hanggang sa kalayaan ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang Diyos ay palaging nanatiling tapat sa Kanyang mga pangako, kaya maniwala ka, siya ay palaging darating para sa iyo. Tandaan, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi katangahan, kahit na ganoon ang nakikita ng iba. Palaging ipaalala sa iyong sarili na ang iyong Diyos ay parehong tapat at mabuti. Kilalanin ang iyong sarili sa katangian at mga pangako ng Diyos, at kapag ginawa mo ito, ang iyong kagalakan at kahandaang magtiwala sa Kanya ay sasagana. May track record siya sa pagtupad sa Kanyang salita, kaya magtiwala na kung sinabi niya ito, kung gayon ay gagawin niya ito. Pangalawa, walang imposible sa Kanya. Sabi sa Jeremiah 32:17, Soberanong Panginoon, ginawa mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at unat na bisig. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Iyan ba ang uri ng Diyos na ayaw mo pa ring magtiwala? Nilinaw ng Biblia na sa Diyos, lahat ng bagay ay posible.
Hindi ito nagsabi ng ilang bagay, ngunit lahat ng bagay. Kabilang dito ang pagpapagaling, pagpapalawak, at pag-aayos ng mag-asawa na pinagkakatiwalaan mo sa kanya. Hindi siya nalilimitahan ng iyong mga kalagayan o ng mundo sa paligid mo. Kakayanin at gagawin ito ng Diyos para sa iyo. Number 3, mas kilala ka niya kaysa sa iyo. Ang katotohanang alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay sapat na dahilan upang magtiwala sa Kanya. Sinasabi sa awit 33:13 mula sa langit, ang Panginoon ay tumitingin at nakikita ang buong sangkatauhan, mula sa Kanyang tahanan, Siya ay minamasdan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Siya na bumubuo ng mga puso ng lahat, na nag-iisip ng lahat ng kanilang ginagawa. Nilikha ka ng Diyos. Siya ang bumuo ng iyong puso, at ang iyong mga iniisip at layunin ay nasa palad ng Kanyang mga kamay. Bakit napakahirap magtiwala sa Kanya kung alam at kontrolado Niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo? Isipin na gumawa ka ng isang robot bilang iyong paraan ng tulong sa paligid ng bahay. Ang robot ay patuloy na gumagana ng napakahusay at isinasagawa ang mga tungkulin nito. Pagkatapos isang araw, pinindot mo ang control button para gumana ang robot na ito, at nagrereklamo ito na hindi mo alam kung paano ito paandarin. Mukhang kalokohan ito, ngunit isipin ito, isang bagay na nilikha mo, alam mo ang mga pasikot-sikot nito, at isang araw ay parang hindi mo ito makontrol. Alam mo ba na maaaring pilitin ka ng Diyos na maniwala sa Kanya, gusto mo man o hindi? Ngunit hindi pa Niya ginawa yon, at hinding-hindi Niya gagawin. Alam mo ba kung bakit? Dahil gusto Niyang magmula ang iyong pagtitiwala sa Kanya sa pusong kumikilala sa Kanyang kakayahan. Napakadaling isipin na alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong buhay, ngunit ang totoo, mas alam ng Diyos kaysa sa iyo. Habang Siya ang nagmamay-ari ng buong puzzle, maliit na bahagi lang ang makikita mo. Alam Niya ang lahat ng nasa puso mo bago ka pa man magbitaw ng salita. Kung hindi ito sapat na dahilan para magtiwala sa Kanya sa proseso, ano? Minamahal na mananampalataya, sa paglalakbay na ito ng pagtitiwala sa Diyos, dapat kang makatagpo ng mga panahon ng pagdududa at kalituhan, ngunit ito ay mga paglihis na dinadala ng dyablo sa iyong paraan upang panghinaan ka ng loob. Tandaan na may mga tauhan sa Biblia na nakaranas din ng lahat ng ito, ngunit ang mga nagtiyaga at nagtiwala sa Diyos ay nakaranas ng Kanyang katapatan sa huli. Ang plano ng Diyos ay perpekto, kahit na hindi ito makatuwiran sa iyo ngayon. Kaya, kapag nahaharap ka sa isang bagay na tila imposible, lakasan mo ang iyong loob at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa. May layunin Siya para sa iyong buhay, at walang masyadong mahirap para sa Kanya. Patuloy na magtiwala sa Kanya, kahit na mahirap, at makikita mo ang Kanyang kamay na gumagana. Hindi ka Niya pababayaan. Manalangin tayo. Ama sa langit, narito muli ang iyong minamahal na anak na may puso ng pasasalamat na sambahin ka. Nagpapasalamat ako sa kaloob ng buhay at pagkakataong makita ang araw na tulad nito. Nagpapasalamat ako sa iyong makapangyarihang kamay ng proteksyon sa aking buhay. Salamat dahil hindi mo ako pinahintulutang maging biktima ng kaaway. Sinasamba at iginagalang ko ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Hinihiling ko ang iyong banal na awa sa aking buhay. Mangyaring hayaang ang iyong mga kaawaan ay liliman ang bawat anyo ng paghatol sa akin. Patawarin mo ako sa bawat kasalanang nagawa ko sa aking isipan, salita, at kilos. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso sa buong pagpapasakop. Hinahangad ko ang iyong patnubay at lakas sa katapatan habang naglalakbay ako sa buhay na ito. Kinikilala ko na ikaw ay may layunin sa aking buhay na maaaring hindi umaayon sa aking mga hangarin, ngunit tulungan akong isuko ang aking mga takot at pagdududa sa iyo. Sa bawat sitwasyon, naway hindi ko makalimutan na ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa akin at ang iyong panahon ay perpekto. Sa mga sandaling tila walang katiyakan ang lahat sa paligid ko, tulungan mo akong manalig sa iyo. Tulungan mo akong laging makatagpo ng ginhawa at kapayapaan sa iyong presensya. Ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Sinigurado mo sa akin na kahit umaalis ang lahat sa paligid ko, tatabi ka sa akin. Yan ang tiwala na pinanghahawakan ko. Maaaring hindi ko alam ang iyong plano para sa akin, ngunit alam kong ito ay para sa aking ikabubuti. Tulungan mo akong manatiling matatag sa pananampalataya tungkol sa iyong mga pangako sa akin.
Palakasin mo akong magtiyaga sa mga pagsubok at paghihirap, at tulungan akong makilala na hindi mo ako bibigyan ng higit sa aking makakaya. Dalangin ko ang pasensya at pagtitiis habang naghihintay na mabuo ang iyong mga plano. Tulungan akong magtiwala sa proseso at yakapin ang paglalakbay ng may kagalakan. Mapagmahal na Panginoon, nananalangin ako para sa lakas ng loob at katapangan na humakbang ng may pananampalataya at yakapin ang aking mga pangarap at mithiin, kahit na binigay mo sa akin ang lahat ng kailangan ko upang magtagumpay. Alam ko na ang mga pagliko ay pagsubok sa aking pananampalataya. Tulungan mo po akong huwag mabigo sa iyo, Panginoon. Ikonekta ako sa mga taong itinalaga mo upang maging bahagi ng aking kwento ng tagumpay. Naway hindi ko matagpuan ang aking sarili sa maling samahan ng mga tao. Dalangin ko ang biyayang hanapin ka sa bawat araw ng aking buhay. Buksan ang aking mga mata upang malaman ang higit pa tungkol sa iyo at buuin ang aking relasyon sa iyo. Ako ay nagpapasalamat sa iyong walang katapusang pag-ibig at biyaya sa aking buhay. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin sa kabila ng aking pagtataksil. Nagpapasalamat ako sa iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Nagpapasalamat din ako sa pag-asa na umaangkla sa aking kaluluwa sa oras ng problema. Higit sa lahat, isinusuko ko ang aking mga alalahanin at pangamba sa iyong paanan. Manaignawa ang iyong kalooban sa aking buhay para sa iyong kaluwalhasyan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-iwan ng komento, at magbahagi.